Ang mahigpit na kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz lang ang pumipigil sa kanilang rehimen na masakop ng Operation Epic Fury. Ngayon, humihina na ang kontrol ng Iran. May malaking ginagawa ang mga helikopterong AH-64 Apache sa Strait of Hormuz bilang ganti sa mga ginawa ng rehimen ng Iran. Tinamaan ng matindi ang Iran, inisip nilang dumating na ang Armageddon dahil lang sa isang napakahusay na helicopter ng US. Noong Marso 22, iniulat ng Army Recognition na nagpadala ang US ng mga Apache helicopter at isa pang sasakyang panghimpapawid na tatalakayin pa sa video para umatake sa mga banta ng Iran sa Strait of Hormuz, sa baybayin at sa kipot mismo. Ang mga combat helicopter ay magpapatrolya sa timog baybayin ng Iran, kung saan kontrolado ng US ang himpapawid, at gagamitin sa kontroladong himpapawid para sa tumpak na pag-atake sa militar at pandagat na kagamitan ng Iran. Malaking hakbang ito ng US, na nagpapakita ng pagbago sa kanilang posisyon habang sinisiguro ng Amerika ang seguridad ng Strait of Hormuz at sa ligtas na pagdaan ng 12-12 ng barkong pangkalakal dito. Sa Apache, may sandatang panghimpapawid ang US na may napakalakas na kakayahang umatake. Dahil sa dami ng sensor, maagang babala ang Apache sa puwersa ng Amerika. Natutukoy nito ang paparating na drone, mabilis na bangka at iba pang gamit sa kipot. Hindi kailangan ng Apache ng suporta para labanan ng mga banta. Mabilis at malakas ang Hellfire missile, perpekto laban sa malilit na bangkang ipinapadala ng Iran sa kipot. Dagdag pa dyan ang pinakamataas na bilis na 170 milya bawat oras na higit pa sa sapat para makasabay kahit sa pinakamabilis na sasakyang dagat na ipinapadala ng Iran laban sa mga barkong pangkalakalan sa kipot. Kaya meron kang isang helikopter na kayang makaramdam ng banta, mabilis tumugon, at kayang sirain halos lahat ng madaanan nito. Tatalakay natin kung bakit naging malaking problema sa Strait of Hormuz ang mabilis na mga bangka ng Iran. Bago yon, may pag-uusapan pa tayo tungkol sa mga dala ng Apache sa laban. Ginagamit ng military ng US, Israel, Netherlands at Japan ang mga helikopter na ito mula pa noong dekada 80 dahil sa isang dahilan. Isa sila sa pinakamaraming kayang gawin na attack helicopter sa mundo. Bukod sa Hellfire missile, bawat Apache ay may 30 mm, M200 at 30 chain gun sa ilalim ng katawan. Sa 620 rounds kada minuto, kayang wasakin ng baril ang mga bangka at drone kaagad. May 1,200 bala ang bawat Apache para siguradong tuloy-tuloy ang putok sa maraming target. Sa isang segundong tuloy-tuloy na putok, nakakapagpaputok ito ng mga 10 bala. Sapat na yon para wasakin ang mga uring banta na haharapin ng Apache sa Strait of Hormuz. May ibang opsyon ng US maliban sa Hellfire missiles para sa attack chopper nila. Pwedeng lagyan ng Stinger missiles, AIM-Shiam Sidewinder sidearms, at missiles ang Apache depende sa misyon. Kaya nitong dumaban sa ere, kung gagamitin ng Iran ang kanilang mga lumang eroplano laban sa US. May electronic warfare suite ang Apache na may radio jammer, infrared countermeasures, at interference equipment. Ginagawa nitong isang lumilipad na sentensya ng kamatayan ang Apache para sa mga asset ng Iran na nag-operate sa paligid ng Strait of Hormuz kahit hindi pa nito ginagamit ang mga pangunahing armas nito. At mas lalong dumalala ang sitwasyon para sa Iran. Kayang magdala ng Apache ng rocket na walang pampasabog at mukhang kakaibang sabihing kalamangan ito para sa Amerikanong chopper. Ibig sabihin, kaya magpakawala ng Apache ng rocket na gamit ang kinetic energy para durugin ang target. Isipin mo ang isang sandata ng Iran sa Strait of Hormuz na perpektong target para sa ganitong rocket. Araw-araw lumilipad ang Shahid drone at gamit ang ganitong rocket, kayang pabagsakin ng Apache ang mga ito nang hindi kailangan ng mahal na pampasabog. Sa teorya, kailangan lang ng rocket na tamaan ng target at kinetic energy na ang bahala sa natitira. Ang Apache ay deck hugger, kaya nitong lumipad ng mababa sa lupa o dagat kapag kailangan. Kaya kung kailangan ng US ng chopper na kayang halos magharap-harapan sa mga mabilis na bangka na ipinapadala ng Iran sa Strait of Hormuz, binigyan na nila ang kanilang sarili ng perpektong opsyon. Mag-focus muna tayo sa mga mabilis na bangka na yan sandali. Maraming dahilan kung bakit ipinapadala ang Apache sa Strait of Hormuz at mahalagang dahilan ng harapin ang mabilis na bangka ng Iran. Ayon sa Wall Street Journal, noong Marso 19, ang paggamit ng Apache helicopter ay senyales ng bagong kampanya para muling buksan ang Strait of Hormuz matapos itong haranin ng Iran pagkatapos ng Operation Epic Fury. Ang pinagting na operasyon ay bahagi ng isang multi-stage na plano ng Pentagon
para mabawasan ang panganib mula sa mga armadong bangka ng Iran, mga mina at cruise missiles na siyang nagpahinto sa trapiko ng mga barko sa daanan simula pa nung unang bahagi ng Marso. Kung bumaba ang panganib, pwedeng magpadala ang US na mga barkong pandigma sa Kipot at Kalaunan ay mag-escort sa mga sasakyang dagat papasok at palabas ng Persian Gulf ayon sa ulat. At ang mga armadong bangka na binanggit ng journal ay kabilang sa pinakamahalagang target na pinagtutuunan ng pansin ng mga US Apache. Bakit? Tingnan lang natin paano ginagamit ng Iran ang mga bangka at iba pang kagamitan nila sa Strait of Hormuz at ang mga problemang dulot nito. Sa artikulo noong Marso 13 ipinaliwanag ng The Times kung paano gumagana ang mga taktikang pandagat ng Iran at kung bakit naging napaka-epektibo ng mga ito sa Strait of Hormuz. Hindi sinusunod ng Iran ang karaniwang mga patakaran ng pandagat na digmaan. Oo, may mga barkong pandigma ito o nagkaroon ito ng mga barkong pandigma. Maganda ang nagawa ng US sa pagtanggal ng malalaking barko dahil iniulat na nilubog nila ang halos 60 barkong pandagat ng Iran noong kalagitnaan ng Marso. Gayunpaman, ang mga barkong pandigma ng Iran ay hindi ang pangunahing sandigan ng kanilang lakas pandagat. Ang mga mabilis na bangka ang tunay na sandigan at nakikita natin ang dahilan nito sa Strait of Hormuz. Ang mga bangkang ito na parang speedboat na may pampasabog o armas ay walang gaanong magagawa laban sa mga barkong pandigma ng Amerika. Hindi rin sila ginawa para umatake sa ganitong barko. Kaya nang mabilis na bangka na sumugod agad sa malalaking container at cargo ship na dumadaan sa Strait of Hormuz. Pagdating nila, binubuhos nila ang kanilang putok laban sa mga barko na walang depensa bago muling tumakas ng mabilis para magtago ulit. Ginagamit ng isang bansa ang asymmetric na estratehiya kapag hindi ito kayang tapatan ng lakas ng US Navy, kaya nabibigyan ng Iran ng kakayahang atakin agad ang mga barkong hindi naman kalaban sa digmaan. Ayon kay Kevin Rowland, dating miyembro ng Royal Navy, maaaring gamitin ng Iran ang mga bangkang ito sa ibang layunin, sabi sa Times. Gumagamit ang IRGC ng maliliit na bangkang drone, jet ski sa ilang pagkakataon, at mga mina upang makalikha ng di-proporsyonal na epekto. Hindi kailangan ng espesyal na barkong pandigma para maglagay ng mina. Kahit bangkang desagwan pwede, depende sa uri ng mina, ayon kay Rowland. Ang US ay humaharap ngayon sa hukbong dagat na kakaiba sa mga nakasanayan nilang kalaban tulad ng Russia o China. Habang dumalaban ng ibang bansa gamit ang barkong pandigma kontra US, ginagamit ng Iran ang mabilis nilang bangka para manggulo sa Strait of Hormuz. Mahalaga ito, lalo na para sa mga tinatamaan na barkong pangkalakal. Ayon sa ABC News Australia, hindi bababa sa 20 barkong pangkalakal ang tinamaan ng Iran mula nang magsimula ang Operation Epic Fury noong Pebrero 28. Sa konkretong antas, ginagamit ng Iran ang mga pag-ataking ito para ipakita sa buong mundo na hindi kayang protektahan ng US ang mga barkong sumusubok duman sa Strait of Hormuz. Na sa esensya ay lumili ka ng blockade na nabanggit natin kanina. Ang blockade ang tunay na problema, lalo na para sa US. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahahalagang daan ng tubig sa buong mundo. Nag-ugnay sa Persian Gulf at Arabian Sea, dinadaanan ito ng mga oil at gas tanker mula Iran, Iraq, Saudi Arabia at United Arab Emirates patungo sa iba't ibang bansa. Ipinapadala ng mga kustumer ng langis at gas ang kanilang mga tanker sa mga bansang ito sa pamamagitan ng strait. Ang lahat ng ito ay bumubuo ng humigit kumulang 20% ng langis ng mundo at halos kaparehong porsyento ng liquefied natural gas na dumadaan sa isang daan ng tubig na ito, na sa pinakamakipot na bahagi ay 33 kilometro o 20 kalahating milya lamang ang lapad. Medyo maikli lang ang distansya na yan para sa mabilis na mga bangka at drone ng Iran na tawirin. May usapan tungkol sa kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz na maaring magdulot ng problema sa US at industriya ng depensa dahil dadaan dito ang mga critical na mineral para sa makabagong sandata. Ipapaliwanag namin kung bakit ang Apache ay perpektong solusyon sa paghihigpit ng Iran sa Strait of Hormuz. Bago ang lahat, paalala lang, kung gusto mo ng ganitong impormasyon, mag-subscribe sa The Military Show. Ganito kami magpaliwanag lingguhan. Bumabalik tayo sa mga problemang dulot ng Iran sa Strait of Hormuz. Ang nakikita natin dito ay ginagamit ng Iran ang kanilang asymmetric na banta para kontrahin ang pambobomba mula sa himpapawid na pinakawalan ng US sa Operation Epic Fury. Hindi kaya makipagsabay ng Iran sa US ng harapan. Pero ang kaya nilang gawin ay magpadala ng mabilis na mga bangka at mga drone na hindi talaga kayang harapin ng mga barko ng Amerika at karamihan sa kanilang mga eroplano. Diyan pumapasok ang Apache. Sa paglipad ng mga Apache sa ibabaw ng Strait of Hormuz, may helicopter ang US na may mga sensor na kailangan para makita ang paparating na mabilis na mga bangka, ang bilis na kailangan para habulin ng mga ito, at ang firepower na kailangan
para palubugin ang mga bangka na yon o kahit sirain ang mga pansamantalang pantalan kung saan sila pinapadala papunta sa strait. Ito ay isang maraming gamit na tugon sa asimetrikong banta. Hindi rin madaling makalusot ang mga drone ng Iran, isa pang malaking banta sa Strait of Hormuz. Ang parehong mga sensor na nakakakita ng mabilis na bangka ay kayang subaybayan ang mga Shahed drone ng Iran kapag ito ay nasa ere. Nabanggit natin na kayang lumipad ng Apache ng mababa para labanan ng mga drone na lumilipad ng mababa at sumusunod sa lupain at may maraming paraan para durugin o pasabugin ang mga Shahed. Kung kailangan pa ng Iran ng dahilan para maniwalang Apache ang tamang helicopter, marami na itong patunay. Lumabas na ang video ng Apache helicopter na sumisira sa mga Shahed drone habang lumilipad. Inilabas ito ng United Arab Emirates na gumagamit din ng Apache helicopter. Makikita sa video ang tanawin mula sa Apache habang tinutumbok ang isang Shahed drone. Isang putok mula sa M2 daan na 30 chain gun na ng helicopter at sumabog ang Shahed. Mabilis at epektibo ang lakas ng putok at paulit-ulit natin itong nakikita sa ibinahaging video kung saan mga kalahating dosenang Shahed ng Iran ang pinabagsak mula sa himpapawid ng mga Apache chopper at ng kanilang chain gun. Ang nakikita natin dito ay ginagamit ng ibang bansa ang mga Apache helicopter para sa isa sa mga tiyak na layunin na balak gamitin ng US sa Kipot. Pero baka may ideya ka na tungkol sa isang posibleng problema. Ang footage mula United Arab Emirates ay kuha ng helicopter sa himpapawid ng bansa. Magkaibang sitwasyon sa at paligid ng Kipot ng Hormuz. Iyan ay himpapawid ng Iran, kung saan magpapadala ang US ng mga chopper na walang stealth capability. Hindi ba't delikado yon? Oo, delikado dapat. Pero halos hindi na gumagana ang depensa sa himpapawid ng Iran, kaya kayang lumipad ng Apache helicopter na may kaunting panganib lang na tamaan ng surface-to-air missiles o putok ng air defense system sa lupa. Nabanggit namin kanina na nagawa ng US na magkaroon ng kontroladong himpapawid kung saan makakakilos ang kanilang mga Apache. Ang kalagayan iyon ay naroon na mula pa noong Operation Epic Fury. Ang unang bugso ng misil at bomba ng US at Israel sa Iran ay layong pahinain ang bawat mahalagang bahagi ng militar na infrastruktura, mula sa lugar ng paglulunsad ng misil hanggang air defense network. Noong Marso 4, sinabi ni US Secretary of Defense Pete Hegseth na magkakaroon ng ganap na kontrol ang US sa himpapawid ng Iran, na himpapawid na walang makahahamon. Hindi sinabi ni Hegseth kung kailan ito magaganap, pero binanggit niyang karamihan sa air defense network ng Iran ay tuluyan ng nawasak. Sa ikatlong linggo ng Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion, iniulat ng Alma Research and Education Center na ayon sa Israeli Defense Force, halos 85% ng air defenses ng Iran ay na-disable. Ang ganitong tagumpay ay nagbubukas ng daan para sa Apache. Maari nang lumipad ang helicopter ng Amerika sa Strait of Hormuz nang halos walang hadlang. Ngunit kailangan pa ring isaalang-alang ang natitirang banta mula sa air defenses ng Iran na hiwalay sa nawasak na network. Nililinis na ng mga sumunod na airstrikes ang natitirang bahagi. Kaya araw-araw ay lalong nagiging ligtas para magawa ng Apache ang trabaho nito. Kaya malaya na ang Apache na tumutok sa mabilis na bangka at drone ng Iran sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, maaaring naghahanda rin ng daan ang mga attack chopper na ito para sa isang bagay na mas nakapipinsala pa sa Iran. Kung gusto mong malaman kung ano yon, manatili ka lang hanggang sa dulo ng video. Bago natin pag-usapan yon, baka maalala mong nabanggit namin sa simula na hindi lang AH-64 Apache ang eroplanong ipinapadala ng US sa Strait of Hormuz. May isa pang eroplano. At kapag kaagapay ito ng Apache, mas lumalakas ang posisyon ng US para maagaw ang kontrol sa Kipot mula sa Iran. Ang eroplanong yon ay A-10 Warthog. Ang lakas ng putok nito kasamang Apache ay sapat para magdalawang isip ang mga operator ng mabilisang bangka ng Iran. Dahil sa GAU-8A na 30mm kanyon, may nagbiro sa channel na ito na ang A-10 ay parang baril na may nakakabit na eroplano, hindi eroplano na may baril. Kayang durugin ng kanyon ng mga drone at mabilisang bangka, at may mga missile na AGM-65 Maverick at precision-guided munitions ang US para tamaan ng mga target sa lupa, gaya ng missile launch site at mga pantalan sa baybayin ng Strait of Hormuz. Tulad ng Apache, kayang lumipad ng mababa ng A-10 para mas tumpak makilala at sirain ang mga target sa mga daanan ng tubig na may sibilyan at militar na sasakyan. Dahil sa titanium armor, nakakayanan ng A-10 ang ilang putok mula sa lupa at protektado ito laban sa karamihan ng Iranian air defense system na nabanggit kanina.
Ang meron tayo dito ay ang pagsasama ng US ng dalawa sa mga luma nitong aerial asset sa isang patong-patong na estratehiya na nagiging posible dahil sa kontrol na hawak na kaya ng Amerika sa Iranian airspace. Makikita na yon ng mga Apache helicopter na nagpapatrolya sa Strait of Hormuz para wasakin ang mga drone at mabilis na bangka. Kayang gawin din ng mga A-10 ng pareho at malamang nagagawin nila ito kapag kinakailangan. Pero malamang na magpokus sila sa baybayin kung saan kaya nilang tamaan ang mga missile launch site at mga pantalan. Ibig sabihin, may patuloy na banta sa himpapawid sa Strait of Hormuz na nagpapahirap at ginagawang mas mapanganib sa gawa ang mga asimetrikong taktika ng Iran sa daan ng tubig na ito. Sinabi rin natin na posibleng naghahanda ang mga Apache sa Strait of Hormuz para sa mas malaki pa kaysa ginagawa nila ngayon. Maaring ito ang pagdating ng US ground forces na iniisip ng marami ay papuntang Iran para sakupin ang Karg Island. Mabilis na yung patungo sa gitnang silangan ang ikalabing isang Marine Expeditionary Unit. Ang unit na binubuo ng 2,000 at 200 US Marines ay umalis sa San Diego noong Marso 18, kasunod ng ika-31 Marine Expeditionary Unit na patungong Iran mula Indo-Pacific 1 linggo bago. Sa madaling salita, nagpapadala ang US ng mahigit 4,000 Marines patungo sa direksyon ng Iran at kumakalat ang balita na sila ay kumikilos habang pinag-iisipan ni Pangulong Donald Trump ng US ang posibilidad ng isang ground assault sa Karg Island. Hindi na natin tatalakayin kung ano ang maaaring ibig sabihin ng pagsalakay na yon dahil yan ay paksa para sa ibang video. Pero kung ganitong uri ng pagsalakay ang plano, mas nagiging malinaw kung bakit may mga Apache helicopter na ngayon na nag-ooperate sa Strait of Hormuz. Para maintindihan kung bakit, kailangan lang nating balikan ang mga nakaraang labanan ng Amerika sa Iraq at Afghanistan. Nagpadala ang US ng Apache helicopter at Warthog aircraft para suportahan ang ground forces sa simula ng kampanya. Kaya rin ang mga eroplanong ito supili ng posisyon ng kalaban. Mahalaga, lalo na sa pagtumba ng mga lugar ng paglulunsad ng missile sa paligid ng Karg Island, Iran. Sa Iraq, ginamit ang Apache helicopter sa mga pag-atake sa malalim na bahagi laban sa mga nakabaluting pormasyon bago pumasok ang ground forces. Makikita rin kaya natin ang katulad nito sa Karg Island. Sinira ng US ang mga pasilidad militar sa isla, pero hindi ginalaw ang mga pasilidad ng langis. Pero paano kung ang tunay na layunin mula pa nung una ay kontrolin ng US ang oil terminal at iba pang infrastruktura sa Karg Island para maharangan nila ang tanging teritoryo na hindi kayang mawala ng rehimen ng Iran kung gusto nitong manatiling matatag ang ekonomiya sa gitna ng bigmaan laban sa US. Kailangan nating maghintay at tingnan kung anong mangyayari sa Karg Island. Kahit hindi matuloy ang pagpadala ng mga sundalo sa lupa, malaking problema pa rin para sa rehimen ng Iran ang mga Apache helicopter na lumilipad sa ibabaw ng Strait of Hormuz. Nangangganib na ang mga mabilis na bangka at drone na ginagamit nila para kontrolin ang daan ng tubig at bawat putok ng M200 at 30 chain gun ay patunay na kaya ng US na lutasin ang mga problemang nililika ng Iran. Tungkol naman sa pag-deploy ng mga A-10 sa Strait, naglabas kami ng mas malalim na paliwanag kung bakit napakahalaga ng mga eroplanong yon at kung paano ginagamit ng US ang mga ito ngayon na nasa Iran na sila. Panuorin ang video kung gusto mong malaman kung bakit hindi laos ang airframe na tinatawag ng iba na laos. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mo mag-subscribe para hindi mo mamiss ang alinman sa coverage namin sa Operation Epic Fury. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.